napakaluma na pong paksa. Baha na naman! Talaga bang wala ng solusyon ang problema? Ang bilyones na ginagastos para sa flood control projects, bakit tila hindi naman umuubra? Umuugong na hangin at mabigat na buhos ng ulan ang hindi nagpatulog sa mga tiga-norte nung naglandfall ang bagyong Emong maghahating gabi ng Biyernes. Kinaumagahan, Promises, oh my God! ito ang tumambad. Niragasa ni Emong ang maraming bahay sa Pangasinan kung saan una itong naglandfall. Isinunod nito ang La Union. Bagsak ang mga poste ng kuryente. God have mercy. Nagtumbahan ng malalaking mga puno. Ngayon lang nakaranas ang probinsya, signal number 4. Biyernes ng hapon, umuwi ako ng La Union. Una kong pinuntahan ang Baknotan kung saan tinatayang pangalawang beses na naglandfall ang bagyo. Narito po ako sa aming probinsya ng La Union kung saan pangalawang beses na naglandfall ang bagyong Emong. Gabi ng Huwebes hanggang madaling araw ng Biyernes. Katulad din po ng nangyari sa katabing probinsya ng Ilocos Sur. Signal number 4 po ang lakas nito. Pinagsamang malakas na ulan at malakas na hangin na humagupit sa malaking bahagi ng probinsya. Nasa state of calamity ngayon ang buong lalawigan. Ang syudad ng San Fernando, 59 na mga barangay rito ang napuruhan. So all over the province, especially beginning from Caba, Bawang, San Fernando, San Juan, Baknotan, Balawan, Bangar, ganito ho yung makikita nyo. Napakaraming punong mga natumba, may mga posting na damage. Kaya wala hong kuryente ngayon sa maraming mga lugar. Wala ring supply ng tubig. It's going to take some time bago ho ma-restore siguro yung mga basic facilities. Napakarami pong nakahambalang sa kalsada kasi talagang ang lakas daw ho nung hangin nung naglandfall. Classmate ko! Hello! Damage yung bahay nila. Ang sila nga, ipo-ipo nga eh. Oo. Alauna Ang yung lakas media daw. sabi, oh, sobra, Parang sobra. ipo-ipo daw yung lakas ng hangin. Oo. This used to be my playground kasi bahagi po ito ng aking kabataan dito sa siyudad ng San Fernando, sa La Union. Sa eskwelahan pong yan, dyan ako nag-elementary at high school. Ito po yung aming simbahan, yung St. William's Cathedral. Ito naman pong kinatatayuan ko ngayon ang aming town plaza. So maraming mga espesyal na okasyon sa buhay ko dito nangyari. It's just heartbreaking to see yung mga familiar trees na bahagi po ng nakalipas, nasira. Alam nyo, may isang puno rito na meron akong special affinity eh. Yung Nara tree, doon po sa tapat ng City Hall, survivor ho yun nung tornado na tumama dito sa aming bayan nung ako'y nasa grade 5, kung hindi po ako nagkakamali. And until now, mabuti hindi siya na pinsala ng bagyo. Pero all the rest of the trees, mga hundreds of years old na mga akasya, all over the province, nagsipag-tumbahan. Naku, pati yung Cafe Esperanza, doon bumibili ang mga auntie ko nung rice cake nila. Wala na damage kasi nadaganan ng natumbang akasya at meron parang poste rin ng kuryente. Yun ang heartbreaking dito eh. Although mabuti na rin walang namatay. Kumusta kayo, Apo? O, dita kami nga gumagatang ti rice cake. Oo. Pinakain namin kanina. Mga Mga nagtulong. kaibigan nila yung may-ari ng Cafe Esperanza. Yung mga
cakes daw nila, yun yung binigay nila sa mga tumulong para ano. Ang laki nung damage, natamaan sila nung napakalaking akasya. Yung kaibigan ko isa dyan natutulog. Doon sa mismo binagsakan ng akasya, doon siya natutulog. Mabuti na lang lumipat siya doon sa gilid. So okay siya. Oo. Hanga na ano. naman. O bagmat nga rod. You can just imagine po, no? Ang laki-laking puno na tumba. Ganun kalakas yung hangin. Kasla, ipo-ipo ka, no? Parang ipo-ipo na po. Oh. Buti nandun po kami sa CR. Buti sarado po tayo, may pader po dun. Kung hindi kami nakaano, pati kami na dali. Ayan na Tibalay, oh. Ay kwento nyo nga nang anong nangyari dito sa sa lugar ninyo. Ang bahay ni Rowena, pati na ng kanyang mga biyanan, wasak. Parang ipo-ipo. Para nga nakaranas ako ay simuro pa high blood puso nga ako. Nagtatarayak di ka bangin nga balay. Oh, dati Tibalay, oh. Dito yung manapit. Dati natwang. Wala mo na Oo. gibubog. Tapos lagi igid-igid na tinakuha. Oo. Naggapuan na nga jay danom. Yung baha. Ito do pa yung madam kindato yung Drainage, nagapo siguro dyan nga ato niya. Para raw ipo-ipo yung hangin, tapos may tubig, ulan pa, tapos yung tubig din galing dun sa higher places, umapaw yung creek dito sa tabi nila. Ang mahirap daw, madaling araw nangyari lahat ng ito. Although prepared naman daw sila kasi naririnig naman nila yung balita. Okay naman daw yung Napakadaan. asawa niya at saka yung mga anak niya. Medyo sanay din kami dito sa La Union, sa Bagyo. Kasi malapit kami sa dagat, pero ngayon lang siya nakaranas ng ganitong kalakas na bagyo. Ito yung importante sa amin na iniwan ng biyanan namin yung mga documents ng lupa nila. Mabasa lang lahat, wag lang to kasi mahirap. Ito yung isa pang importante sa amin na sinalba ko. Kaya mabait pa si Apo Santo Niño dahil walang nangyari sa amin. Sana matulungan kami na maayos tong bahay, kahit malit man lang, para maiayos namin yung mga gamit namin na naiwan. Nagsimula na po tayo nung pagbagyong Krising. Nagsimula na po tayo ng mga relief operations. Ang probinsya naman ng La Union ay ginagawa ang kanyang kakayahan para makausad mula dito sa bagyong Emong. Sa bayan ng Agno, sa Pangasinan, kung saan unang naglandfall si Emong, malaki rin ang pinsala. Lubog din sa baha ang Kalasyaw at ang Dagupan. Wala yatang probinsya sa buong Luzon na nakaligtas sa kalamidad. Malalim din ang baha sa Bulacan, Bataan at Rizal. Para namang winalis ni Emong ang ilang bahagi ng Ilocos at Cordillera. Bumuho ang mga bundok. Halos 2 linggong bugbog sarado ang Luzon dulot ng magkasunod na bagyong Krising at Emong na pinalala pa ng habagat, malakas na hangin, matinding ulan. Lubog din ang Laguna. Ang tricycle driver na si Michael, ilang araw nang hindi makapasada. Nang taas yung bahay, hindi po kami nakakabiyahe, hindi po kami makapag-hanap buhay. Kasi hindi po makakababa yung tricycle gawa ng back. Kasi halos lahat po ng drainage dito, barado na Kaya yung pinapagawa na po, inumpisa na po. Sa tingin ko naman po, pag yun na nagawa, masusolusyonan din po agad. Pero ayon sa DPWH o ang Department of Public Works and Highways, bunsod din ito ng pagkasira ng kalikasan. Partikular ang pagkakalbo ng isang bahagi ng Mount Makiling na naging mainit na issue online. Iba yung level na ng pagbaha ngayon. Wala nang control yung ating bundok Kumbaga talagang mabilis na yung pagbaba ng tubig. Pero taliwas sa mga kumalat na kwento, wala raw quarry o mining sa Mount Makiling. Ayon sa local government unit ng Calamba, may permit ang subdivision. Approved na yan, I think, way back 2018. Yung lahat may ECC sila. Just so happen, hindi sila kaagad-agad nakapag-develop dun sa lugar kasi because of the COVID-19. 2025, nag-start sila na magkaroon ng development dun sa lugar na yun. Gusto kong i-clarify na this is a privately owned
property. Hindi po yan kasama doon sa pinoprotektahan natin na Makiling. Kung tatanungin mo naman kasi ang mga taga Kalamba, talagang very supportive kami sa pagpoprotect dyan sa Mount Makiling. Meron ding kasalukuyang construction sa paanan ng bundok para naman sa isang resort. Matagal na resort to. So yung kanilang mga expansion, sigurado din naman may permit. Isa sa naging factor nito, syempre, nung nagalaw yung terrain ng lupa ng bundok, ang expected natin, putik ang bababa kasi walang drainage system pa sa taas. So kaya ang daan niya ay sa kalsada. Kasi supposedly wala dapat expansion sa ngayon. Kasi nga, may moratorium sa any development hindi dapat magkaroon sa ngayon. Samantala, sinuspindi muna ng local government unit ng Kalamba ang operasyon ng subdivision. Hindi siguro sumunod doon sa patakaran na ibinigay sa kanila ng GAR. Kasi nung chinek yung siltation pan at yung catch basin, hindi sasapat talaga kung magpapatuloy ang buhos ng ulan dahil masyadong maliit. Lahat na ng major developments pinatigil kasi nakaka-contribute din yung mga resorts na pinubuo doon until such time na ma-identify na talagang maayos na yung mga drainage system. Magiging very, very strict talaga yung natin before a permit is given to dun sa mga developers. Mount Makiling po kasi, as early as 1933, prenoklama siya bilang forest reserve. Ito pong naturang project ng subdivision ay nasa labas. Pero hindi po dahilan na nasa labas siya na hindi niya i-comply yung mga kailangan pong requirements. Hindi lamang climate change lang ang pwede nating dahilan kung bakit tumataas ang baha. Ano ba ang ginagawa ng ating pamahalaan? Ang mandato talaga nila ay siguruhin na hindi mauulit ang ganitong mga matinding pagbaha. Samantala, sa Metro Manila, ano pa nga ba ang bago? Konting ulan? Baha? Ano pa kaya kung abutin ito ng siyam-siyam? Sa topography ng Metro Manila, bahain talaga ito. Parang planggana na kumukolekta ng tubig mula sa mga bundok at napalibutan pa ng Laguna Lake at Manila Bay. Dinadaanan din ng malalaking ilog ng Marikina at Pasig. Ang mga tradisyonal na daluyan ng tubig noon o mga estero matagal nang nawawala. Kung hindi man, napasimentuhan na o napatag at naging bahagi ng kalsada. So pagka na-clog yung drainage channel, magiging makipot, hindi ganun kalakas yung daloy ng tubig papuntang Marikina River o kaya Pasig River papuntang Manila Bay. Nadidelay. At kapag na-delay, lalong bumabaha dun sa likod. Bagamat hindi tama na isisi sa basura lang ang mga pagbaha, hindi rin maitatangging hindi nakatutulong ito. Pinapalala pa nga nito ang problema. Hindi rin nakatulong ang reclamation ng Manila Bay. Paano pa kaya kung matutuloy ang mas marami pang reclamation projects? Narito po ako sa Vitas Pumping Station sa Tondo, kung saan po bumabagsak lahat ng tubig na naipon sa mga estero sa buong syudad ng Maynila, kasama na ang baha at basura. Itinayo ito taong 1994 at hanggang sa kasalukuyan, gumagana. Yun lang, sa tindi ng pagbaha sa mga nakalipas na taon at dekada, ang mga proyektong katulad nito tila hindi na sumasapat. So basically, ang ginagawa po nitong Vitas Pumping Station, hinihigop niya yung mga tubig na nanggaling po sa mga estero sa buong syudad ng Maynila. Yung meron silang mga makina, katulad ho no, para yung basura matanggal dun sa tubig para mas mabilis na mahigop yung tubig palabas ng Manila Bay. Sa dami rin ng basura, kailangan tanggalin nila yung mga basura para hindi rin makasira dun sa kanilang mga makina, dun sa pump. Kasi may mga nangyaring ganyan ng incidents in the past na yung basura naging sanhi ng pag-malfunction ng mga pump. Bagamat hindi lang naman basura ang sanhi ng pagbaha, contributing factor din ho siya. Nakakapagpalala ng problema ng pagbaha. Para makatulong bawat isa sa atin, siguro mas tamang pagtapon ng basura o mag-recycle po tayo. Nagdeklara na ng state of calamity ang ilang local government unit dahil sa epekto ng bagyong Krising at hanging habagat.
10 mga syudad sa NCR o National Capital Region nagdeklara na ng state of calamity. Sa kasagsagan ng ulan sa Barangay Batasan Hills, Quezon City, may batang tinangal ng agos at nahulog sa ginagawang manhole. Ang 3 taong gulang na si John Paulo. Ayan po, palubog, palutang po siya. Kwento ng kanyang ama, susunduin sana niya ang isa pa niyang anak na naliligo noon sa ulan at hindi niya namalayan na sinundan pala siya ng kanyang bunso. Naglalakad po ako papunta doon sa anak ko sana yung susunduin ko. Tapos may sumigaw po na, bata, bata. Pag-inom ko yung anak ko. Si John Paulo nadapa kaya mabilis na natangay ng rumaragasang baha. Kinabahan po ako. Gusto ko talaga siyang iligtas. Niikot-ikot ako sa loob ng imburnan. Kaya hindi ako makahon. Gusto kong hanapin yung anak ko sana. Bumaba na po ako, yun, nagsisigawan na. Wala na si Paulo, patay na. Agad namang tinulungan ni na Bernie at Lauren J. na noon ay naliligo sa ulan. Hindi namin nakikita talaga yun, sir. Mabuti nga kamo, lumutang yung paa. Ang bata nandito na! Dali agad! Nahawakan niya yung damit, tapos nahawakan ko yung paa niya. Pag angat namin sa bata, parang bagong sanggol na panganak. Kala ko patay na po eh, kasi hindi na siya umaano eh. Kinausap ko po siya. Boss, ginawa ko! Anong ginawa mo sa anak mo? Kanino ba bata? Kaninong bata yan? Hey! O kanya! Nagsalita siya, sabi niya, Mama, awa ng Diyos, nabuhay siya. Si Jmar at si John Paulo parehong nagtamo ng mga sugat. Parang nabugbog yung katawan ko po. Pina-check up po ng bata dun sa center. Eh ngayon, linalagnat po yung bata. Matindi rin ang dinamong sugat ng inang si Cecil sa mga pumuna. Yung sinasabi po nila, pinabayaan ko daw po yung bata. Kaya po yung parang wala na pong kwentang magulang. Kaya yun po, sumasakit din po yung loob ko. Kasi gumagawa rin po ako ng paraan. Kahit po yung umuulan na po, may tumatawag po sa akin na magpalaba. Pinupuntaan ko po yung bit-bit ko po yung mga anak ko. Kaya yung sinasabi po nila, walang kwentang magulang. Ayun po. Napakatagal ng problema ng baha sa ating bansa. Noong 1972, nangyari ang tinatawag nilang Great Luzon Flood. Tumagal ng 40 araw o mahigit 1 buwan dahil din sa pagsasanib puwersa ng mga sunod-sunod na bagyo at ng habagat. Baha-baha sa amin, boss. Gayong sabi ng Pangulo mismo, ang nangyayari ngayon ang tinatawag na new normal. This is not an extraordinary situation anymore. Do not think of it as a special situation. This is, I hate to use the overused phrase, but this is the new normal. Taon-taon tayong nakakaranas ng matinding pagbaha sa Kamaynilaan as well as sa ibang mga bahagi ng Pilipinas. Palaki ng palaki actually yung budget ng gobyerno para sa flood control projects. Pero parang hindi ramdam kasing epekto ng mga flood control projects na ito. Palaki ng palaki yung budget para sa flood control pero parang patindi ng patindi itong pagbaha. Of course, meron mga ibang mga dahilan din tulad ng climate change, pero sana man lang ay may epekto itong mga flood control projects para hindi ganito kalala yung pagbaha sa Pilipinas. Kung pera o pondo ang pag-uusapan, limpak-limpak na ang napunta sa flood control projects. 352 billion pesos noon pang 2012.
para sana sa tinatawag nilang Metro Manila Flood Management Master Plan na matatapos daw sa 2035. Sinimulan na raw ang proyekto mula 2017 sa tulong ng World Bank. Ang tanong, umusad ba? Hanggang nitong nakaraang taon, inamin ng DPWH na mas mababa pa sa 30% ang natapos sa buong master plan kahit mahigit isang dekada na ang nakalipas nung sinimulan ang proyekto. Sa makatuwid, usad pagong. Dito sa NCR, nung last year, 2024, meron kaming 389 completed flood control projects na po. 2025, meron din na po kaming 62 projects completed na at ang iba dyan po ay ongoing pa po. We have CCTVs all over Metro Manila na nakamonitor dun sa aming na-top na flood-prone areas to check or to verify kung ano yung sitwasyon talaga. Kada taon, tinatayang 200 to 255 billion pesos ang nakalaan para sa flood control programs. Sa bilyones na budget na nababanggit, ang tanong pa rin, gayong napakalaking pera ang napupunta sa dapat sanay solusyon, bakit tila lamang tayong nalulubog? Well, sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address noong 2024, last year, na mahigit 5,000 flood control projects daw yung nakompleto na ng gobyerno. Pero nilinaw ito actually ng Public Works Secretary natin na marami sa mga proyekto na ito ay ongoing at hindi pa rin kompleto. Kailangan natin na magkaroon ng mas matinding scrutiny o pagtingin sa saan ba talaga nagagamit ang pera para sa flood control projects. Sir, sorry ha, I just have to ask this question again. Sabihin na naman, columnists, men on the streets would say, yung ginagastos for anti-flood projects na trillions of pesos, yan din yung isa sa mga sources of corruption. Ano hong masasabi niyo doon? Ito yung sinasabi nga na namin dito under the administration of the President now. Sabi nga niya, we have to be very transparent and keep it objective yung paggagawa natin ng flood control. And we have to determine after where it is necessary to do yung local flood control projects. Because ang trust namin ngayon is to undertake the flood control management dito sa mga major river basin. Pinapa-update din ni Presidente yung lahat ng master plans of all these river basins to adapt yung climate change phenomenon. Noon lamang nakaraang taon, tinanong ko ang isang mataas na opisyal ng DPWH kung bakit parang hindi naman nalulutas ang problema. Ang kanyang sagot, sa tingin ko po ay hindi natin masasabing wala talaga, zero ang pagbaha dito sa Metro Manila. Kaya nga ang tinitignan ay gaano kabilis ang pagbaba ng baha. Gaano kabilis sila dadaloy palabas ng ating mga kailugan. Babahain po talaga tayo. Ang magagawa na lang natin, pabilisin yung pagbaba ng baha. Tama ho? Opo. kung ganyang wag na raw nating asahan na masosolusyonan ang pagbaha. Pag-aralang mabuti ang mga proyekto, pabilisin ang paggawa, gawing tama at tapat para ang pondo magamit sa solusyon at hindi lang bilang gatasan o pampayaman ng iilan. Baha-baha sa amin, boss. Lalo't sa nagbabagong panahon, isa ang Pilipinas sa sasahod ng marami pang sakuna. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.